Puno ng mga aktibidad ang isang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan nitong Huwebes, 2 lugar ang pinuntahan ng Pangulo para sa iba't ibang programa at inisyatiba ng gobyerno. Kung ano-anong mga ito, alamin natin sa report ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa turnover at inspeksyon ng Learning Continuity Space at roll-out ng Yaman ng Kalusugan Program gayon din ng Kalinga Services sa Marcelo B. Fernan Polambato Elementary School sa Bogo City, Cebu. Bahagi ito sa pagsuporta sa edukasyon sa probinsya matapos ang pagtama ng malakas na lindol noong 2025. Sa halagang 1.6 million pesos, ang pasilidad ay may matibay na bakal na istruktura. May solar power, internet at palikuran na nagbibigay ng ligtas na lugar para sa pag-aaral ng mga estudyante. Pinangunahan din niya ang inaugurasyon ng Mactan Expo na target na mapalakas ang tourism industry sa bansa. Inaasahan ding dito gaganapin ang ilang pulong para sa ASEAN Summit sa Mayo. Sinaksihan din ng presidente ang mass oath-taking ng nasa mahigit 3,000 guro at school heads sa ilalim ng Expanded Career Progression System ng pamahalaan. Ininspeksyon din niya ang bagong Pilipinas eGov Servicio Hub sa Mandawi City na isang one-stop shop para sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Binisita rin niya ang bagong Pilipinas Studios Visayas Media Hub na idinisenyo upang suportahan ang komunikasyon ng pamahalaan at regional media production. Martes, sinaksihan mismo ng Pangulo ang pag-arangkada ng distribusyon ng fuel subsidy para sa mga tsuper. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan para ibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Nanguna rin ang Pangulo sa oath-taking ceremony ng Association of Women Legislators Foundation Inc. Kinilala niya ang mahalagang papel ng asosasyon bilang tinig ng mga babaeng mambabatas at pinuri ang mga advokasya nito. Miyerkules, nanguna ang Pangulo sa pagsasagawa ng price and supply monitoring sa Agora Public Market sa San Juan City. Ito ay para matiyak na nananatiling abot kaya ang pangunahing bilihin at maiwasan ang pananamantala sa gitna ng pangamba sa sigalot sa gitnang silangan. Ipinanumpa rin ng Pangulo ang mga bagong halal na miyembro at pamunuan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gayun din si Secretary Cristina Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Huwebes, bumisita ang presidente sa Mariveles National High School Cabcaben Annex sa Bataan upang inspeksyonin ang mga bagong prefabricated classrooms at sinaksihan ang pamamahagi ng learning tablet sa mga estudyante. Dumalo rin ang Pangulo sa 129th Philippine Army Founding Anniversary, kung saan binigyang diin niya ang pag-unlad ng Philippine Army sa internal security, pakikilahok sa interagency exercises at ambag sa katatagan at kaunlaran. Tiniyak din niya ang patuloy na hakbang ng pamahalaan sa modernisasyon ng AFP at pagpapalakas ng depensa ng bansa. Biyernes, bumisita ang punong ehekutibo sa distribution center ng isang multinational food processing company sa Calamba, Laguna. Bahagi pa rin ito ng pagtiyak ng pamahalaan na mayroong stable na supply ng pagkain sa bansa sa harap ng krisis sa Middle East. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.